Wow! Wow! Praise God. Ah? Di bali, pati hayop ay welcome. Ano po? Sabi mo sa katabi mo, welcome ka rito. Oo, tao ka eh. Mali yung entrada natin, ano? Hallelujah. Hallelujah. Can we just lift our hands to God? Hallelujah. Sabi mo lang, hallelujah. 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 Heavenly Father, we welcome you in the room. Panginoon, Jesus, we welcome you in the room. Holy Spirit, we welcome you in the room. At kayo nga po maging bida. Ngayong pong umaga na ito, wala pong iba. Kayo nga po, O Diyos, ang mapapurihan. Kayo rin po ang mangusap po sa amin, O Diyos. I pray yung aming po mga tenga, ang aming po mga puso ay maging mga matabang lupa para po tumanggap ng iyong salita na hindi lamang po kakatanggap ng buto, kung hindi po ito po ay mapapalago po sa pamamagitan din po ninyo sa pagdala po ninyo ng araw at ng ulan. Lord, we glorify you in this house and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Lord. I-high five mo lang yung katabi mo, sabi mo sa kanya, masaya ako nandito ka. Yan, welcome po, pati sa ating mga first-timer, pati sa ating mga nasa online. We welcome you to Jesus, our Good Shepherd Global Outreach, Quezon City. Woo! Alright, so mga kapatid, medyo tag-ulan na po, ano? Praise God, at para makabawas naman tayo ng konting init, ano, wag lang pong sobrang ulan. Pero hayaan na nating pagpasyahan niya ng Diyos kung anong kanyang nais gawin. Ngayon po umaga po na to, tayo po ay magtutuloy dun po sa ating pinag-aaralan. Ano po? I-declare nga lang po muna natin ito. Nalimutan ko. Sabi, I have faith, I have hope, and I will manifest love. Alright, thank you po Lord. So I pray, mid-year na po tayo. Ito po ay ating naisa sa buhay. Ano po? Yung pong ating pananampalataya, dapat po halata. Sabi mo, dapat halata. Yung pag-asa, hindi dapat ikaw ang unang nawawalan. Tama po ba? At higit sa lahat, dapat ikaw ang kinakakitaan ng pag-ibig. Woo! Nasa kalagitnaan na po tayo ng taon, so dapat ito po ay nagmamanifest na nga po sa atin. Now, itutuloy po natin ito, when authority meets power. And I hope, medyo natatandaan pa po ninyo yung ating pinag-usapan the last time. Kung hindi naman, pwede po ninyong i-review kung ano po yung pinag-usapan natin. Dahil napakahalaga pong foundation yan ng ating topic. And nung isang beses nga po, actually, we talked about 3 decrees based po doon sa libro ni Esther. So yung una pong decree that was written was care of Haman. At yung decree na yon was all about destruction, killing, slaughtering, annihilation. Yun yung kanyang decree. Ano po? Ng mga Hudyo. And then that was the first decree. So praise God, alam po ninyo, sa buhay po natin, the Lord can turn around any difficult situation into something amazing. Amen po ba? I'm sure nakaranas ka na nito, na binabago ng Diyos ang ihip ng hangin. Binabago ng Diyos ang sitwasyon. Kinayin, amen? Ayun, sa mga nakaranas nun. At yung second decree nga po, yun nga po yung nakapagpabago ng course ng mga Hudyo. Through Mordecai, through Esther. The lineage of the Jews had a different course because of these 2 people. Kaya po sila ay, they are well remembered kung ang mga Hudyo po ay mga hindi po nagbabasa ng kanilang mga Biblia, they would still remember these 2 people. Ano po? Because they're really part of their history. And that's why Purim is still celebrated until today. Dahil po doon sa ginawa na yon. At yung second decree po na yon, yun yung decree na tinawag po nating the decree of, may nakakaalala? Praise God, walang nakaalala. May mahabol pa sa likod. Ito daw po yung decree of whatever you want. Kung wala pong nakakaalala nito, ibig sabihin baka walang gumamit. Sayang.
Hindi mo nagamit, hindi ka nagbenepisyo. Tatandaan po natin, lahat po ng inaaral natin, kahit i-master natin, kung hindi mo naman in-apply, hindi ka po magbe-benefit. Kahit alam po natin, ikaw ay naguhulog sa pag-ibig, ikaw naguhulog sa SSS. Kung hindi mo naman ginamit, edi wala din. Kung ikaw ay may PhilHealth, pero ikaw ay na-hospital, hindi mo naman ginamit PhilHealth mo, ala din. Kanya po kailangan ginagamit yung pong natututunan. So the second decree was the decree of whatever you want. Kasi, kapag ka in-apply mo yun, meron pang susunod na decree para sa'yo. Yung decree of what more do you want? Wow! Ano? Hindi ka makakarating doon sa what more kung hindi ka napunta doon sa whatever. Kasi yung whatever, yun po yung pundasyon ng pagbabago ng buhay. Yung what more you want, wow! Ito na po ay dagdag. Kumbaga, ito po ay need. Yung second decree is a need kasi papatayin silang lahat eh. So it was a need. Kinakailangan tong decree na ito. Ngayon, tapos na yon. The next day, sabi, what more do you want? Wow. Kapatid, don't miss it. Meron pong 2 decree ang pwede sa'yo at para sa akin. Can I hear an amen? Ay, nandiyan si Lucas. Hello, Lucas. Thank you po, Lord. Ano po? Now, ngayon pong araw na ito, tutungo na po tayo doon sa second word po dyan sa ating title, which is authority. Sabihin mo, authority. Pag si Pastor Robert yan, authority. Ano? Say with me, authority. Yan po pag-uusapan natin. Now, in our last session, I shared this slide with you. Meron pong 3 kwento sa Biblia na kung saan makikita po natin yung pong pagpasa ng singsing ng isang taong in authority or with authority sa isang taong walang authority. 3 lang po yan. Makikita natin yan sa Genesis 41, and then sa Esther 8, which is yung pinag-usapan natin the last time, and then Luke 15. At yung pong different flavors po niyan speaks about dominion. Say with me, dominion, power, and sonship. Hallelujah. Ito pong mga kwento na to gives a clear picture o itsura. Ano po? Para maintindihan natin, para makita ng iyong mga mata, ano po, kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. At ang kalooban po ng Diyos is for us to have dominion. Ang kalooban po ng Diyos is for us to have power. Ang kalooban po ng Diyos, hindi tayo maging servant. Ang kalooban ng Diyos, ang lahat po ng buhay na tao ay maging tinatawag na son, tinatawag na daughter. Yan po yung gusto ng Diyos eh. Hindi naman po servant ang hinahanap niya. Ang hinahanap niya ay anak. Hello? Anak. Hallelujah. Lahat ng anak magsabi ng amen. Ano po? And hopefully, mas maliliwanagan po tayo nitong kalooban ng Diyos na ito, dominion, power, sonship, as we go along ng ating pag-aaral. Now, ito pong 3 na ito, bago po ako lumipat, makikita po itong tema na to simula Old Testament hanggang New Testament. So, wala pa si Jesus sa kwento, nandyan na yan. Nung dumating si Jesus, Luke 15 na yung kanyang kinukwento. Ganun pa rin ang kwento. Ang hinahanap sa isang anak ay dominion at power. No? At dahil yun yung hinahanap ng ama, yun ay kanyang ibinibigay. Yung dominion at power. Can I hear an amen? Yung po mga may anak po sa inyo, kanya po kayo nagtatrabaho para may pangbigay sa kanila. Tama po ba? Nagpupundar para po sa kanilang kinabukasan. Ano po? Inihahanda po sila para sa totoong buhay, kaya nyo sila pinag-aaral. Tama po ba? Kaya sila pinag-aaral eh. O meron po ba dito sa atin, pinag-aaral ko yung anak ko para buhayin ako pagkatapos eh. Wow! Parang medyo mali po yung inyong
konsepto. Pero pinag-aaral po yung mga anak nang sa ganon para po sila ay makahanda sa hamon ng buhay. Tama po ba? Ano? Now, God made His intention very, very clear in the beginning. Dito po sa tatlong konsepto po na ito. At makikita po natin yan sa Genesis 1:26. At pakibuksan po yung inyong mga Biblia doon po sa chapter po na yan. So likely nasa first page ng Bible mo yan, huwag ka na masyadong lumayo. Ano po, Genesis 1:26, lahat na po nang nandun magsabi ng, basahin na po, 1, 2, 3, fire. Then God said, Amen. Amen. So, depende po sa translation ng Bible ninyo, pwedeng dominion. Sino dito, dominion yung nasa Bible mo? Okay? Sino dito, rule ang nasa Bible mo? Ayon. Sino dito, reign ang nasa Bible ninyo? Ayan. So, regardless po kung ano yung klase ng translation nyo ng Bible, pare-parehas po ng ibig sabihin yan. Ano po? At yung Hebrew word po na ginamit dyan, gusto ko po maunawaan ninyo, nung sinulat po yung Old Testament, nasa Hebrew po yun Hebrew language ang gamit po nila. Kanya nga ang tawag po sa Israel, do sa Old Testament, ay mga Hebrew. Remember, tawag sa kanila ni Pharaoh, Hebrews. Ano po? Yung Jews, medyo sa New Testament na medyo ginamit yun I think ginamit din yun sa Esther, pero basta Old Testament, ano po yan? Hebrew ang gamit. Doon po sa New Testament, ito na yung tinatawag na Aramaic, o kaya Greek. Kagaya si Pablo, Greek siya Ano po? So, marami po siya sinusulat na ganoon. Now, dahil Hebrew siya, sinulat, ito pong dominion, rule, or reign sa Biblia, nang sinulat yan ng Old Testament, ano po, praise God, gusto ko yung may saktong may reminder, tapos lahat nangyayari, ganun palagi, ganun palagi yung sitwasyon, Alright. Yung Hebrew word po ng dominion o rule ay rada. Sabi mo, rada. Ganyan po ang spelling, pero ganun ang bigkas. Rada. Alright? Ang ibig sabihin niyan, to rule, to dominate, and to tread down. Mamaya, babalikan natin yung tread down. So, pare-parehas po na ibig sabihin niyan, yung rada. Now, what we need to understand is, yung rada is actually a verb, hindi siya noun. Pag sinabing verb, ito ay action word. Ito ay pagkilos. Halimbawa, ang love po, hindi po siya noun. Ito po ay dapat nararamdaman. Ito daw po ay dapat pinapakita. At sa maraming pagkakataon, dapat sinasabi. Yung pong mga lumang tatay of old, hindi po sila nagsasabi ng I love you sa kanilang mga anak. Kasi nagpapakita sila ng pagmamahal kung paano sila magtrabaho. Ano po? No. Dahil medyo hindi na po ako lumang tatay, sinigurado ko po, nung maliit yung anak ko, lagi ko sinasabihin, I love you, anak. I love you, anak. I love you, anak. Ano po? Kasi hindi na ako lumang tatay Dahil yung pag-ibig, hindi po siya noun. Hindi siya pangalan. Ito po ay action word. Ano po? Kaya itong rada na to rule, to dominate, dapat daw po siya ginagawa. It should express an action. Ano po? Ito pong konteksto ng Genesis 1 po na ito, 26, 27, 28, 29, ano po, pag binasa nyo po yan, ang konteksto po ng rada is actually, papasimplihin natin, dalawang bagay. One is stewardship. Sabi mo, stewardship. Pag sinabing stewardship, ikaw taga-pamahala. Ikaw ang in charge, ikaw ang OIC, ikaw taga-manage. Ikaw yung accountable. Pag sinabi accountable, halimbawa, iniwan ko itong aking gamit, sabihin ko, Ate Fe, pakibantayan lang po sandali, umuo naman kayo. Umalis ako, pagbalik ko, Ate Fe, asan na yung gamit ko? Ay, hindi ko alam. Oh, bakit ganun? Ikaw nag-manage. Inuunahan niyo po ako? Ganun po yun, Pag sinabing accountable, ikaw yung hahabulin. Ikaw po yung hahanapin. Tama po ba? So, yun yung stewardship. Yung pangalawa po na konteksto ng rada, dito po sa Genesis 1, ay tinatawag pong cultivate. Pag sinabing cultivate, ay mapagyaman mo.
ma-extract mo lahat ng maganda dyan, ma-unlock mo lahat ng hidden talents, ma-unlock mo lahat ng nakatago para ma-cultivate, mailabas, maipamalas sa ibang tao. Yun po yung dalawang simpleng konteksto ng pagsinabing to rule, to dominate, to tread down, to rada, to reign. Stewardship and cultivate. No? Ibig sabihin, kailangan kang may gawin. Hello? Kanya po, wala pong trabaho na ang isang normal na tao na pinasukan, pinasahod, pero walang ginagawa. Kung ikaw ay sumasahod ng wala kang ginagawa, umalis ka na dyan. Walang mangyayari yan sa iyo. Masaya ka lang, wala kang ginagawa. Pero sinasabi ko na sa iyo, walang mangyayari sa iyo. Hello? Hindi ubra. Kailangan may trabahuhin. Kahit ang isang bahay na tinutuluyan mo, ikaw ay nangungupahan, tatrabahuhin mo pa rin. Sisiguraduhin mo nakasara yung bintana, nakasara yung mga pintuan. Siyempre, sana, liliniisin mo rin naman sana. Naman po ninyo ako? Ano po? Kasi it's a responsibility, it's an accountability. So, it is an action word. Dapat may ginagawa, dapat may pagkilos. Saan? Sabi po doon sa Genesis 1:26, kung titingnan po ninyo yung mga Biblia ninyo, kailangan daw pong kilusan yung alin. Sabi po sa Bible ko, they will reign over the fish. The birds, the livestock, all the wild animals on earth, and the small animals that scurry along the ground. So meron pong binanggit dito sa Biblia, kung ano daw dapat yung nirarada natin. Mga isda, mga ibon, mga hayop. Tama po ba? Yun po yung nakalagay sa Bible ninyo. Amen? Now, sobrang tagal ko na pong nababasa itong Genesis 1 po na ito. Dahil, syempre, ito yung January 1, Genesis 1 ako nagsisimula. Ano po? Na-try ko na po yung sa New Testament ako nagsimula. Hindi ko pa po na-try yung Revelation ako nagsimula pabalik. Pero usually, over the span of time na ako po yung nakakilala sa Diyos, tuwing January 1, Genesis 1 yung aking binabasa. So, ibig sabihin, lagi ko po nababasa ito. Now, meron po ako napansin nung ako po ay tumingin sa King James Version ng Biblia. Ano po? Hindi ko po alam kung anong ginagamit ninyo. Dito po sa church natin, baka bibihira ang may King James. Sino dito naka-New King James? Taas kamay. Ayun, New King James. Praise God. Kakaunti. Sino dito naka-NIV? Taas kamay. Alright. Sino dito naka-NLT? Wow. Sino dito may iba pang version? Quran version nyo. Ano? NASB. Okay, sige. Praise God. Alright. Hallelujah. So, when I looked at my Bible, kasi ang gamit ko po ay NLT, for the many years, ang gamit ko ay NIV, nag-shift ako ng NLT, and I think I've been on NLT for the past, 6 years maybe, pandemic times. I've been on NLT. Now, when I looked at the King James Version or the New King James Version, meron po akong napansin na hindi ko nakita sa NLT, sa NIV, I think nasa NASB to, I think. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. I want you to validate your Bibles kung nandyan yan. Yung orange. Sure ako KJV nandyan yan. NKJV nandyan yan. Sure ako wala sa NIV tsaka wala sa NLT. Sure ako. AMPC nandyan? NASB wala? Nandun, ayun. Anong 1984 ba yan? But this is something that I missed. Doon sa at least mga versions na may 1984.
Yung bagong NIV, I don't think it's there. So the old NIV would have it, no? Okay. The 1984 version. Kasi po yung mga bagong NIV ngayon is about 2011, 2013 version. And I didn't see it there. Wala po ito. Now, kasi, ang iniisip ko, pagbabalikan ko yung design ng Lord, mga hayop lang naman yung pinapaalagaan sa akin. Birds of the air, fish of the sea, and everything that scurries or creepeth along the ground. Pero when I go back, doon sa mga matandang Bible, over all the earth. In fact, when we go to Psalm 115, praise God. I love it. In fact, pag Psalm 115, verse 16, pakibasa po, 1, 2, 3, 5. The highest heavens, but the earth He has given to mankind. Over all the earth ang binigay sa tao, hindi lang hayop, over all the earth. Pag sinabing over all the earth, kasama na daw po lahat. Hangin, pinapangalagaan natin. Mga halaman, inaalagaan natin. Dapat mga ari-arian mo, inaalagaan mo. Are you with me? Binigay ng Lord ang buong mundo sa tao. Lahat po ng tao magsabi ng Amen. Pag sinabing lahat, kasama sarili mo. Kasama pamilya mo. Karir mo. Hello? Ano po? Ministry mo. Pera mo. Mukha mo, katawan mo. Kasama po yun eh. Over all the earth. Kanya po pala, pagka bumabaha, pwede mo talagang utusan yung tubig. Kasi naranasan ko na to eh. Habagat. Pagkatapos ng undoy, habagat, naundoy kami. Pagdating ng habagat, sabi ko, teka, hindi na ako papayag. Nakagano kami sa pinto. Sa pangalan ni Jesus, hindi lalampas yung tubig dito sa hagdan namin. Alam mo kapatid, hindi lumampas eh. Problema sa iba dumaan. Ito lang kasi yung kinausap ko eh. Dumaan sa gilid. Mali. Di bali, mas marunong na ako ngayon. Ganyan dapat. Natututo tayo eh. Natututo. Pero kapatid, pwede eh. Kaya pala pag minsan, magpe-pray ka, sasabihin mo, Lord, pwede po bang di umulan? Sa pangalan ni Jesus, huwag ka umulan. Pwede. Pag pupunta ako ng mall, lalo na December, November, October, basta bare months, sasabihin ko, Lord, meron po akong parking. Over all the earth eh. Naunuan po ninyo? Kung hindi mo pinapractice yan, try mo. Try mo. Kagabi nandun kami sa wake nila Pastora Ella. Oh my gulay. Wala po talagang parking dun. Pero praise God, nakaparada po kami. Alam mo, nakaparada ako sa kalye. Ninenervyos ako eh. Nandun ako sa kalye. Kasi wala eh. Sabi ko na lang, Lord, kayo na pong bahala dito. Hallelujah. Pero binigay po ng Lord, napakalinaw po, sa Genesis 1, sa mga lumang Bible, over all the earth. Kinonfirm yan dito sa Psalm 115, na yan po talaga ay binigay ng Lord sa atin. Kanya po pala, pati dapat kalikasan talaga, inaalagaan po natin. Hello? Yung basura ninyo, tapon po ninyo sa tamang lugar. Tama po? Kasi dapat pangalagaan. Kasi tandaan po ninyo, God will not give you anything that you cannot manage. Ang mga bagay daw po na hindi mo kayang i-manage, hindi ibibigay sa'yo. Kanya po pala siguro, meron tayong mga panalangin, hindi masagot. Bakit? Hindi ka pa ready. Ang lakas mo humingi, pero lagi kang wala. Lakas mo. Paano? Ang lakas mong humingi, laging gusto mo sa mali.
Paano? Paano? Baka alam po ninyo, ang pagbigay po ng Lord ay wala naman pong problema sa Lord magbigay eh. Sabi ni Rick Joyner sa langit, nung nasilip niya, sobrang dami daw blessing sa langit eh. Ano ibig sabihin nun? Baka hindi mo hinihingi. O kaya naman, baka hinihingi mo, hindi ka ready. Kasi anything that you cannot manage, God will not give. And I've thought about this many times. Nung inaaral ko to, yung Kingdom of God, pinag-aralan natin yan noon eh. Sabi ko, Lord, kaya po ba isa lang yung anak namin kasi isa lang yung kaya namin i-manage? I've already thought of that many, many, many times. I've played that in my head many, many, many times. Kasi matandaan na po yung anak namin, ano? So in my mind, siguro, hindi ko kaya pag dalawa. Isa lang. Hello? Tapos makikita ko yung hindi nila kayang i-manage yung 5, 6. Sabi ko, sana meron din akong isa. Pero hindi, mali ako. Kaya nila yung 5. Kaya nila yung 6. Ano? Hello? Antindi. Ako isa lang. Thank you po Lord pa rin sa isa. Ano po? In the same manner, kung merong isang bagay na meron ka, you were born with a silver spoon. There are a lot of things that you actually have on your plate. Pag hindi mo kayang manage yan, kukuhanin din yan sa'yo. Kaya po, merong mga mag-asawa na naghihiwalay. Bakit? Hindi ma-manage. Naghihiwalay. Hindi ma-manage eh. Nanuhaan po ninyo ako. That's why there are broken relationships. Kasi yung relationship na dapat minamanage mo, hindi mo ma-manage. Ang taas ng pride mo. Hindi ka pumantay, ayaw mo. It will not work. It will be taken away. Kanya po pala, may mga negosyo. Ano po? Minsan, okay na. Biglang inukuha sa'yo. Hindi mo ma-manage. But don't get me wrong, meron din naman po negosyo, paakyat, nahulog. Para may matutunan ka, yung susunod mo, mas mataas ka na. Are you with me? Hindi po kasi nalilimitahan yung konteksto ng Diyos eh. But what we have learned, anything you cannot manage will be taken away. If there's anything that you can manage, sigurado ibibigay yan sa'yo ng Lord. Kasi hindi kanya bibigyan na ikasisira mo. Tama po ba? Hello? So itong rada, it comes with duty. Sabi mo, duty. May kasamang trabaho. Because it is an action word. Now, in this context, kailangan po nating maunawaan the reason we can take, yung reason we can take action is not just that we have strength. Kaya po natin kayang trabahuin dahil malakas tayo, bata pa tayo. Hindi po. O baka kasi meron tayong sariling galing. Ano po? Hindi po eh. But it is because ito pong dominion mandate po na ito, na Genesis 1:26, is a mandate that comes with authority. Hindi lang dahil malakas ka, magaling ka, matalino ka, marami kang kakilala, kaya mo kayang gumawa ng bagay, o kaya pinapamanage sa atin ng Lord yung over all the earth. No. We have that innately with us, but we need authority. So, hindi pwedeng magaling ka lang, pero kung wala ka naman authority dyan sa bagay na yan, hindi ka pwede. So, wala po yung pinag-iba sa isang kalye na wala pong stoplight. So, marami mga sasakyan, pero merong pulis na tumayo at pag sinabi sa yung stop, titigil ka, hindi? Titigil ka. Bakit? He is a person of authority. Hindi dahil malakas siya, kaya niya Superman siya, kaya niyang pigilin yung mga kotse, hindi po eh. Pag nagtaas siya ng kamay, cars stop, not because he is strong, not because he passed the test to become a policeman. It is because he has authority. So itong dominion mandate na to, naniniwala ako, magaling ka, malakas ka, matalino ka, you have something in you. That's why we can manage things.
But we can only manage it with the karampatang authority that comes with it. Are you with me? Ano? Kanya po, napakahalaga ng authority. Authority is something that we need to... Thank you po, Lord. Kasi nagpaalala eh. May nagpaalala, kanya dami tuloy notification. Ano po? Kanya po napakahalaga na maintindihan natin ang authority. Kasi gusto ko po maunawanin nyo, lahat tayo meron nun. Sabihin mo sa katabi mo, meron ka nun. Hello. Now, I will be introducing another term para po sa atin. Ba't ang bilis ng oras? Tama ba to? Hala. O sige. Okay. Okay, lilipat tayo. Genesis chapter 3. Pakibuksan po ninyo Bibles ninyo. Ito po ay very, very famous. Sige, bilisan po natin. Ano po? Ito pong chapter 3 na to ay famous. Hindi ko alam kung may title yung Bible mo, pero ang sikat na title dyan, The Fall. O kaya The Fall of Man, o The Temptation and Sin of Man. Kung ano man yung title sa Biblia ninyo. Pero napakahalaga po nitong Genesis chapter 3 kasi dito tayo nagkaloko-loko lahat. Kaya kung ayaw mo magkaloko-loko buhay mo, bumalik ka dito. Iiwasan natin itong mga nangyari dito eh. Sa Genesis chapter 3. Dito po, dito sa chapter 3, punta po tayo doon sa verse 1. Sige. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say, you must not eat from any tree in the garden?" Gusto ko po maunawanin nyo, ang isang strategy ni Satan sa isang born-again Christian, o wag na born-again, sa isang tao na nagbabasa ng Biblia. Ang isang strategy ni Satan ay gamitin mismo yung nakasulat sa Biblia laban sa'yo. Kanya ang tanong niya, did God really say? Kasi God really said, you must not eat from any tree in the garden. Or the tree in the middle of the garden. You know, God really said that. That's why, ang atake ng kaaway, sabi nga ba ng Diyos, kaya pinapaalalahanan ko po yung worship team, magbasa kayo ng Biblia, alamin nyo kung ano nakasulat dito. Kasi pag hindi nyo po natin alam, akala lang natin alam natin, pero di talaga natin alam, mamamali po tayo. Maloloko po tayo ng mga bulaang propeta na mauuso in the last days. Alam po natin yan. That's why we need to know the Word. Kaya dapat nagbabasa ka, eksakto kung ano yung nakasulat. Hello? Ano po? Sabi dito, did God really say? Hindi ka ba mapapaisip? Dito pumapasok yung natutunan ko talaga sa isa kong boss eh. 3 beses siya nagtatanong sa parehong tanong. Kasi yung sumasagot, yung unang tanong, confident. Yung pangalawa, yes, boss. Pagka pangatlong beses tinanong sa'yo yung parehong tanong, mapapaisip ka na, check ko, boss. Balikan kita. Naunuhan mo? Yung una, boss, nagawa ko na yan. Nagawa mo ba talaga? Nagawa ko, boss. Nagawa mo ba talaga? Check ko, sandali. Balikan kita. Sandali lang. Check ko lang kung nagawa ko nga. Naunuhan mo? May wisdom yung boss ko na yun eh. Did God really say? Did God really say? Now, dito po sa pangyayari na to, temptation happened. Ito yun eh. Yung temptation. Diyan nagsimula yung temptation. Now, hindi na natin isa-isahin yan, pero pagkatapos kasi ng temptation, pag ikaw ay kumagat doon sa temptation, ikaw mahuhulog sa kasalanan. Tama po ba? At pagkatapos noon, nung nangyari na yon, sila po ay pinalayas, fast forward, sa Eden. At sinara po yung Eden, nagkaroon ng 2 cherubim, na kung saan, hanggang ngayon, nag-iikot ng espada doon sa gate ng Eden para hindi sila makabalik. Are you with me? Kasi baka makakain sila doon sa tree of life, na kung saan sila ay magiging immortal. And I was asking the Lord, many, when I was still younger, Lord, bakit ayaw mo sila pabalikin? Bakit kaya, Lord, ayaw mo silang pakainin ng tree of life? Marami tayong konsepto patungkol dyan. Pero alam mo, yung aking belief,
Kasi pag kumain sila noon ng makasalanan sila, they will never be saved. That is why they were forbidden to eat the fruit. Are you with me? Dahil nahulog na sila sa kasalanan. Pag kumain sila noon, wala na silang pag-asa. They will be immortally condemned. Are you with me? That's why they were banned. Hello? Gusto ko manuhan mo, pag nagkakasala tayo, hindi po si Lord mag-a-adjust para sa'yo. Hindi niya tatanggalin yung puno kasi nagkasala ka. Ano gagawin niya? Ikaw ang dapat mag-ayos. Are you with me? Hindi po magbabago yung batas. Hindi po magbabago yung tama para sa mali. Kaya po pag tayo yung nagkakamali, although may grace ang Lord, mapagmahal ang Lord, ikaw pa rin ang umayos. Naunawahan po ninyo? Kasi ang Lord po ay lion din. Sabi mo, lion. Hindi lang siya lamb. Lion din. Sakto, parating na yung lamb. Ano po? Darating na po sila. Now, in that process, ito po sa proseso na ito, nung nahulog yung tao, ito pong crafty na style o approach ni Satan had one thing in mind para po sa tao. You know? Si Lucifer po kasi siya yung pinakamaganda o pinakagwapong anghel, pinakamagandang anghel. Siya po ay worship leader. Siya po ay sikat na anghel sa langit. Siguro ganda ng boses, galing niya tumugtog. Worship leader yan eh. Pero hindi maunawaan ni Lucifer bakit itong tao na to special. Itong tao na to nagawa sa alikabok. Why are they so special? Na hinahanap sila ng Lord. Naunawaan po ninyo? Kaya po, nung una pa, ito na talaga yung plano niya eh. To kill, steal, and destroy. Wala siyang ibang pakay. Yan lang yung kanyang job description, yan yung kanyang job order, yan yung kanyang plano sa buhay. Yan lang. Wala na siyang ibang gagawin. Ano po? So, dahil nagkasala ang tao ay nasira. So, check, na-destroy tayo. No? At sabi po na salita ng Diyos, pag tayo ay nagkakasala, ang kapayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan. So we are killed. Check. Yung kanyang job description, yun, nangyayari yun sa Genesis chapter 3. Pasok yan. So pastor, nasan yung steal? Nasan yung steal? Tingnan po ninyo to. Makikita mo to sa Luke 4, 5-7. Sabi dyan, the devil, si Satan, led him up to a high place. Si Jesus po ito. Pagkatapos niya nag-fasting po siya 40 days. Gutom na po siya. Ano po? Normal po yun, nagugutom pag fasting. Pero hindi po nakamamatay. Okay, nagugutom lang. The devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. Dahil New Testament na to, marami ng tao ang nabuhay. Buong Old Testament. Pinakita ni Satan lahat ng kingdom na mayroon. Lahat ng lugar na may naghahari-harian. Ano po? And he said to Jesus, to him, I will give you all their authority and splendor. It has been given to me. Sino to? The devil. Si Satan. Ibinigay daw sa kanya eh. And dahil nasa akin na, pwede ko nang ibigay sa iba. Naunuan niyo po ako? Mac, pwede bang pahawak nito? Binibigay ko to sa iyo, no? So, sa iyo na yan. Wala na sa akin, nasa iyo. Tama? So yan, pwede mo itago, pero pwede mo rin ibigay sa iba. Choice mo. Are you with me? Naibigay po sa tao ng Diyos Ama, dahil yun po yung plano niya, yung authority sa tao. Pero pagdating po ng Luke chapter 4, sinasabi ni Satan, yung authority na to, nasa kanya. Binigay kasi sa kanya. At dahil nasa kanya ang beat, pwede daw po niyang ibigay sa iba. Kung sasambahin siya ni Jesus. Are you following? So ito tanong. Sino nagbigay? Kung hindi si Lord ang nagbigay sa kanya,
Hello? Sino nagbigay? Si Adam. Tama po. Dahil siya ay nagkasala. Babaguhin natin yung konsepto na binigay. Kasi hindi po binigay na parang ganito, no? Yung kagayang ginawa ko binigay. Hindi po eh. Ito po yung konsepto ng nanakaw sa kanya. Mapapaliwanag ko po ito. Ang authority po na word na ginamit po dito, dahil New Testament na to, so Greek. So kukuhanin natin yung word na authority sa Greek origin niya. Ang Greek origin po niyan ay exousia. Sabihin mo, exousia. Pag sinabing exousia, ang daming ibig sabihin. Yung power of choice. Gustong-gusto yan ng mga tao. Choice. Ano po? Kanya lang kapag ka sa isang mall, sobrang daming parking, ang ayoko ng choice. Kasi nalilito ako, saan ko gusto pumarada rito? Alam mo yun? Parang, ang daming parking. Parang ayoko yata, hindi ko alam. Hindi yung parang nag-aantay ka ng parking, may umalis, uy, doon ako. Alam mo ninyo? So there's a power of choice, exousia. Authority, exousia, is a power to choose. Meron kang kakayahan o kapangyarihang pumili. No? Physical and mental power. Wow. O sige. So sa physical at saka sa pag-iisip mo, pwede kang mamili. Dito ba ako pupunta o dito ba ako pupunta? Parang si Jonah. Dito siya pinapapunta, pinilit niya dito. Choice. It was his choice. Are you with me? The power of authority and of right. Exousia/authority is the power of right. May karapatan. Parang yung mga Israelita, may karapatan silang mamuhay. Kaya nagkaroon ng second decree doon sa libro ni Esther. Ano po? The power of rule or government. Pag sinabing authority, pwedeng mag-rule, mag-dominate. Hello? So ito pong binigay ng Diyos, pag isa-isahin natin yan, binigyan tayo ng free will ng Lord. Binigyan ka ng Lord ng ability to just decide kung anong gusto mo sa buhay mo. Gusto mo ba sumunod o gusto mo lumayo? Alam mo yung katotohanan, gagamitin mo, hindi mo gagamitin. May preference ang Lord o preference mo pa rin gusto mo? May choice eh. Hindi po tayo kinahon ng Diyos eh. Sa kabutihan niya. Kaya nga sinasabi ko, sana nga kinahon na nga lang tayo ng Diyos eh. Para walang mapapasama. Naunawaan niyo po ako? Kasi yan po nangyari sa tao eh. Binigyan ng choice, di yung mga tao, they choose to be away from God. Lalo na yung mga alam yung katotohanan, pero pinipili pa rin yung mali. Tanong. Ano po? Yung authority na kanina sinasabi natin, ano? Sorry. Punta tayo sa Romans 6:16. Bilisan na lang, skipan ko na to. Romans 6:16. Now, don't you realize that you become the slave of whatever you choose to? You can be a slave to sin, which leads to death, or you can choose to obey God, which leads to righteous living. Doon po sa mga hindi po nakapakinig nung preaching last week ni Sister Maricel, I really implore you to listen. Napakadami pong nuggets doon. Ang word ng Lord na paggagamitin mo, magbe-benepisyo buhay mo. Pero kung pipiliin mo rin dahil may choice ka, pwede naman. Pero sinabi po rito, if we choose to obey, obedience yung topic last week, if we just choose to obey, see Lord, it will go well. Pero if we don't, kasi kung sino daw po yung susundin mo, alipin ka nun. Ganon lang kasimple. Kanya po, ito po yung paliwanag kung bakit po nanakaw ni Satan yung authority na meron kay Adam. It was not written in a piece of paper that I, Adam, the first man, is giving my authority to Satan. Sign. Hindi po ganon. It was not a physical exchange. But this was a tactic of the enemy. Because they chose to disobey God, sila ay naging slave ni Satan.
At kung sino ang sinusunod mo, yun boss mo. Yun amo mo. Hello? Hello? Kaya nanakaw yung authority ni Adam, ni Eve. Now, hindi po design ng Lord yon na manakaw yung authority. Hindi po eh. Ang kalooban ng Lord, nasa iyo yung dominion, yung power. Ang gusto ng kalooban ng Diyos, ikaw ay anak. Ano? Pero tuwing pinipili natin yung mali, hindi ka anak ng Diyos. Anak ka ni ayaw mo sumunod eh. Kasi kung sino daw sinusunod mo eh, alipin ka nun. Kanya po pala, meron po mga pagkakataon, may mga bagay tayong hindi masuko sa Diyos. Alipin pa rin tayo nun hanggang ngayon. Naunawaan po natin. Sabi po dito, sa Luke 10:19, Behold, I give you the authority. Si Jesus nagsasalita dito. Ibinabalik niya yung authority sa atin eh. To trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Ito po ang kalooban ng Diyos, to trample lahat po ng gawa ng kaaway. Kanya po, hindi po dapat tayo natatakot sa kaaway. Hello? Pero hindi ko sinasabing sumugod ka at maging ghostbuster ka. Magkaiba po yun ang naghahanap ng away. Ang taong naghahanap ng away, ang mahahanap ay away. Hindi po. Hello? We are focused on what God is asking us to do. Not focused on destroying the kingdom of darkness. Hindi po yun yung mandate sa atin ng Lord. Ang mandate sa atin ng Lord is to obey His commands. Yun po nasulat sa Biblia ko. Kahit ano pong translation, palagay ko pare-parehas po tayo. Yun po yung ating mandate sa Lord. Kanya po pag sinabing over all the power of the enemy, kahit ano daw. Yung kasinungalingan niya, yung pagnanakaw niya, pagpatay niya, pagsira niya ng buhay ng mga tao, kaya daw po yung labanan. Bakit? Binigyan tayo ng authority ni Jesus. Can I hear an amen? Sabi mo, salamat sa authority. At gusto ko maunawaan mo, yung word po na ginamit dito is to trample. Yung word po na trample, kapatid, wow, sinearch ko yung trample, hindi po pala simple ito. Pag sinabing trample, inapakan, ano? Inaapakan ng maingay. Bakit? Hindi mo siya ginigiling. Siya ay talagang pinupulbos mo, ginugulpi mo yung gawa ng kaaway. Sabi diyan, no, noisily. Hindi po ako nagsulat, hindi po ako nag-invento niyan. Yan po yung ibig sabihin sa dictionary. Hello? Alam mo po ba ibig sabihin ng to tread? To tread means to flatten. Kaya ako gumaganon eh. To flatten the works of the enemy. Kung maalala nyo, yung tread na yan, kasama po yan sa ibig sabihin ng rada. When we dominate over all the earth, nung una pa, pinapatrample na sa atin yung gawa ng serpent. Naunahan po ninyo? At dahil ang Diyos po ay hindi nagbabago, ganun pa rin yung instruction hanggang ngayon. Kaya nung dumating yung New Testament, sabi ni Jesus, trample, snakes, scorpions, and all the powers of the enemy. Hello? Ano po? Thank you po, Lord. Kaya pag ikaw, nasa isang lugar, natatakot ka sa dilim, trample. Fear. Hello? Ano po? Kung ikaw ay ino-oppress, feeling mo, lagi kang iniipit, lagi kang nalalamangan, lagi kang dinadaya, lagi kang kawawa, kapatid, stand up.
and trample the powers of the enemy. Walang makakapagpadyak ng nakahiga. Kaya sabi ng Lord doon sa lumpo, pick up your mat and start standing up on the Word. Kaya siya nakatayo dahil may Word na nirelease. At dahil nag-obey siya sa Word, he was able to stand. Naunuhan niyo po ako? I hope you're getting this in the Spirit. Walang nagtatrample na nakahiga. Walang nagtatrample na nakaupo. Kailangan nakatayo, tinatrample mo yung gawa ng kaaway. Can I hear an amen? No? That's why, church, every time we fall into sin, mga magulang, mga kapatid, regardless of age, every time we fall into sin, nananakawan po tayo. Gusto ko maunawaan mo pag pinipili natin, pag sinabing sin, ibig sabihin, we are disobeying God. When we disobey God, gusto ko maunawaan mo, nilolooban ka ng kaaway. Nilolooban yung bahay mo. Sabi na salita ng Diyos, this is the temple of the Holy Spirit. Nilolooban yung bahay mo nung kaaway. Whenever we choose to sin, because there is a choice. The authority that God gave us the authority to choose. Gave us the authority to decide what we want to do with our life, what we want to do with the Word, what we want to do with the opportunities presented to us at work, at school, in the family setting, in business. Kasi ang pagrada daw natin buong mundo . So it's managing the whole of your ecosystem. Pag sinabi kong ecosystem, yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo, tropa mo, mga ka-opisina mo, mga ka-churchmate mo, mga kapitbahay mo. Hello? Managing all of the earth. That's what it means. Ano po? So imagine this. Sabi ko kanina, yung pong rada, action verb action word. So imagine this. Ikaw na nandito, yun yung trabaho natin, to manage creation, to manage the world, to manage our lives. So minamanage natin lahat ng physical na nangyayari sa atin. Tama po ba? Physical to . Nandito pa po tayo sa lupa. Hello? So, nandito tayo sa physical. Imaginein mo, yung buhay mo, business as usual pa rin. Tatrabaho ka pa rin, nag-aaral ka pa rin, pero pag namili kang pipiliin mo yung kasalanan, yung authority mo nawawala. Pero kailangan mo pa rin mag-aral pa rin, magtrabaho pa rin. Business as usual . Hello? Pero wala ka ng authority. Nawawala. I think I'm gonna end with this. I needed to say na yung pong rada tsaka yung exousia, ang pinakagamit po niyan ay dito sa ibabaw ng lupa. Kasi po, yun nga po yung mandate sa atin, to take care of the earth. Sa Lord daw po yung langit and all of the heavens, sa atin daw po to. Kanya kung titingnan mo talaga yung Biblia, pag dumating si Lord, yung 1,000-year reign, dito po yun . That's why we need to understand. Ano ba tong authority na binigay sa'yo? Ano ba yung authority na meron ka? Ano yung authority na sinasayang mo pag ayaw natin sumunod? Ano yung nananakaw sa'yo? You see, there is a constant battle of authority dito po sa lupa.
Kahapon lang, it's been a busy day. It was a busy day yesterday. We went to a mall. Merong isang mag-ina. Yung bata nakaratay dun sa naglulupasay, sumisigaw. A battle of authority. Authority ng magulang, authority ng anak. Naglalaban sila eh. No? There's a continuous battle of authority here on earth. The authority ng ICC at authority sinasabi na meron si Senator Bato. There is a constant battle of authority here on earth. Kaya meron tayong SP Cayetano at meron tayong SP pro tempore na si Gatchalian. There is a constant battle of authority on earth. And even in our faith, there is a constant battle. The battle of following God, the Creator, whose plans are amazing and beautiful. Or the authority of sin. Katropa si Satan, na ang gusto lang gawin sa'yo, patayin ka, nakawang ka, at sirain ka. There is a constant battle of authority here on earth. Nagsimula yung kay Adan. Binigyan siya ng authority. Problema, pinili niyang sumaway. Kasi, nung kausap ay si Eva, nandun siya. Pag binasa mo yung Genesis 1, nanonood lang siya. Hindi niya pinigil. Alam niya yung word, pero hinayaan niya. Wow! Nanakaw ni Satan yung authority. Then, Jesus died on the cross, fast forward, nang sa ganun, ma-retrieve natin yung authority. Hello? Kanya lang, eto, syempre, yung kaaway, di naman siya titigil sa kanyang layunin o pakay. Kaya pilit kang ginugulo ni Satan. Kasi sabi niya, nanakaw ko na itong authority na to dati. Kaya ko ulit nakawin to sa'yo. Kaya ko ulit pasukin bahay mo. Hello? That's why we need to stick to the word. Constitution. Si SP Cayetano, 3 libro hawak niya. Isa daw tong isa. Ano ba itsura, kapatid, nung Brother Lutz? Can you join me? Ano itsura? Bibigyan kita ng itsura nitong pagnakaw ng kaaway sa buhay natin. Ano ba ninanakaw sa iyo ng kaaway? Wealth ba? Yan yung pinaka-problema ng lahat eh. Yan ang unahin natin. Wealth ba? Laging kapos ba? Laging wala ba? Laging bitin ba? Laging sapat ba? Laging pang-need ba? Wala bang pang-want man lang? Yan ba yung ninanakaw sa iyo? Yung iba, ang ninanakaw ni Satan ay health. Kung hindi man wealth, health. Mga batang nagkakasakit, mga batang namamatay, mga batang kung ano man. Hello? Ano yung tsura? Peace ba ninanakaw sa'yo? Hindi ka mahimbing matulog, lagi kang binabangungot, lagi kang nagigising sa gabi, o laging hindi ka magising kasi hindi ka matulog. Lagi kang gising. Naunuhan po ninyo ako, wala kang peace eh. Ano ninanakaw sa'yo ng Lord? Ng Lord? Ni Satan. Promises ba? Sabi ba talaga ng Lord, you will prosper? Sabi ba talaga ng Lord, babaha ngayon, taon na to? Sabi ba talaga ng Lord, yung negosyong binuksan mo sa Kanya? Sabi ba talaga ng Lord? Ang atake ng kaaway sa Kristiyano, word din ni Lord. Para magduda ka. Tandaan po ninyo yan. Matagal na pong diskarte yan, wag na po kayong magtaka. There is a brutal battle of who has authority happening every single day. That's why we need to stick to the Word. Because the Word is truth. And the Word is the constitution of God. Sa nangyayari sa atin, lagi sinasabi yung 1987 Constitution. Pinag-aralan namin yun nung high school, yung preamble, may memorize mo. 1987 Constitution. At yung makulay na Senate, there are rules of the Senate.
Kasi yun yung nakasulat eh. So, mamunawaan mo. Sa atin din may nakasulat. Dumadaan lang tayo sa pagkakataon, nakasulat na, pinipili mo pa yung baluktutin yung nakasulat. Yung humahanap ka ng verse na kakampi mo. Sa sitwasyon mo, alam mo yun? Ano? Naghahanap tayo ng verse, lalo na may internet, ano? Hanapan mo nga ako ng verse na naunawaan po ninyo. Ang dali na humanap ng verse ngayon eh. Para dito sa sitwasyon ko na to, hindi ko gusto to, bigyan mo pa ako ng isa pa. Si AI kausap mo eh. Alam mo yan? AI, I don't like this verse, give me another one that conforms to my situation. Naunawaan mo ko? I implore you, church, meron kang authority. Yung authority niya pwede manakaw. Kung nakuha mo na yung authority niya kasi tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo, tagapagligtas, huwag mo nang bitawan. Paano hindi mabibitawan? Sumunod ka sa Diyos. Sumunod ka sa sinasabi. Yung alam mong mali, naku po, Panginoon ko, huwag na po. Basta alam mo ng mali, huwag na po doon. Kasi doon sa mali, ikaw ay alipin ng may-ari ng mali. Walk in the authority God entrusted you over all creation. This is the message today. At tutuloy po natin ito as we go deeper into authority. Napakahalaga po nitong authority na to. Lalo na sa panahon na parang ang gulo. Parang di mo alam saan ba talaga tayo pupunta. Ano ba ang gagawin? Pero sabi po sa Bible ko, and I'm sure sabi din sa Bible ninyo, alam ng Lord ginagawa niya. Plans to prosper, not to harm. Plans to give a hope and a very bright future. That's what the Word says. And I'll hold on to the Word. I'll hold it on dearly to my heart. Because I believe walang hindi kaya ang Diyos. Amen? So, pwede ba tayo lahat tumayo? Sa oras po na ito, if you just close your eyes, kapatid, kung meron po, isa po dito, isa sa atin, kung meron man, alam mo meron kang butas, nananakawang ka. Alam mo, yung tama, pero lumilinya ka sa mali. There's only one way to ask for forgiveness. Repent. So kung ikaw yan, I'm giving you this time, just say sorry to God. There's an area in your life na hindi mo pa nasusuko. Kasi mahirap, mabigat, matindi. Suko mo yan sa Diyos ngayon. Don't hold on to it. Let it go. When you're done, tingin po kayo sa akin when you're done. Kung ano man niya sinusuko mo sa Lord, talikuran mo na, iwanan mo na, bitawan mo na. Agad-agad.
Mahirap, pastor. Bibigyan ka ng grace. Mahirapan ako, pastor, pagka binitawan ko to. Bibigyan ka na, Lord, ng grace. Makikita mo yung miracle. Miracles mean galing sa wala. Nagkakaroon. Ganong katindi yung miracle. Galing sa hangin, nagkakaroon. Doon mo lang mauunawaan and doon mo lang makakapture yung authority. Napilit na ninanakaw sa iyo ng kaaway. At sa maraming pagkakataon, binibigay natin sa kaaway on a silver platter. O pre, kuhanin mo na. Because we choose to disobey the Lord. Heavenly Father, I believe we understand what you wanted in the first place. Yung design mo sa amin. Yung iyong nais para sa amin. And I pray that we conform to your design. That we conform, Lord God, doon po sa plano po ninyo. Kasi yung plano po ninyo, sabi nyo, maganda. Yung plano nyo, mabuti. Yung plano po ninyo, sagana. Yung plano po ninyo, Diyos, ay para maitaguyod, hindi lang yung aming sarili, kundi pati ang aming pamilya. So Lord, salamat po sa mga nagde-decide, bumitaw. I pray, Lord God, that those who said, yes, I'm gonna let go of this, that they exercise their full authority. The authority to decide, the authority to choose life, the authority to take action. Doon po, nakalinya sa pinapagawa po ninyo. I declare blessing upon blessing para sa mga kapatid ko na to. I declare grace to be upon them in the name of Jesus. And I also ask for mercy. Panginoon, that the consequences of sin, I pray for mercy. For mercy is not giving us what we deserve. So I pray for mercy, Lord. For my dear brothers and sisters, for myself, for my family. Lord, alam ko po, meron kang ginagawa sa amin, kaya mo ito pinapaaral sa amin. Meron kang gustong gawin sa amin na kinakailangan yung authority na matindigan po namin. Kaakibat ang iyong salita. Naniniwala po ako, mababago po buhay namin. Mababago po barangay namin. Mababago po pamilya namin, Lord God. Dito, pag in-exercise namin yung authority na galing sa iyo. Marami pong salamat o Diyos sa pagkakataon. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen.